ang 48 oras ng kagulat-gulat na pag-urong, ang aral mula sa ating karagatan. Nagpasya ang Tsina na bawiin ang lahat. Sa loob ng 7 taon, nagtayo sila ng 7 malalaking istruktura at 10 tindon sa ating karagatan na nagkakahalaga ng 420 bilyong piso, ngunit bigla itong naglaho sa loob lamang ng 48 oras. Nagulat ang buong mundo. Ipinakita ng Pilipinas na hindi ito dapat maliitin, ngunit may isa pang mas matinding bahagi. Ang katotohanan na isang general ng hukbong dagat ng Tsina mismo ang nagrekomenda ng pag-urong. Ngayon, ibubunyag namin ang mga nakakagulat na detalye ng 48 oras na iyon. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe, magbigay ng like at mag-iwan ng komento na nagsasabing Laban Pilipinas para suportahan ang ating bansa. 3 araw na ang nakalipas. Sa madaling araw, isang hindi pa nagagawang pangyayari ang naganap sa gitna ng Provisional Maritime Zone sa pagitan ng Pilipinas at Tsina. Ang lahat ng malalaking istruktura na itinayo ng Tsina sa loob ng 7 taon at ang 15 drone ay binawi lahat sa loob lamang ng 48 oras. 420 bilyong piso iyan ang inilaan ng Tsina sa dagat na ito. Ang perang iyon ay naglaho na parang bula sa isang gabi. Higit na nakakagulat, ang eksenang ito ay ipinapalabas ng live sa 47 bansa. Ang mga pangunahing pandaigdigang istasyon ng balita at ang PTV, ang mga kamera sa buong mundo ay nakatutok habang ang mga barko ng Tsina ay humihila sa kanilang mga istruktura na naglalayag patungo sa kanluran. Isang makasaysayang sandali, sabi ng isang dayuhang mamamahayag. Bakit umatras ang Tsina mula sa Pilipinas sa ating karagatan? Ano ang nangyari sa loob ng 48 oras na iyon? Paano natin napilitan ang isang bansang 18 beses na mas malaki kaysa sa atin na umatras? Ang pangalan ko ay Juan Huaiming. Ako ay isang retiradong tenyente general ng Philippine Navy na may 32 taong serbisyo at ngayon ay isang senior analyst sa Shanghai Maritime Strategy Institute. Direktang pinamunuan ko ang mga operasyon sa West Philippine Sea at kasangkot din ako sa pagbalangkas ng estratehiya para sa South China Sea. Kaya naman, may kumpiyansa akong masasabi, ano ang magagawa ng Pilipinas laban sa Tsina? Sa totoo lang, minaliit ko ang Pilipinas. 160 barko lang ang kanilang mga barko, hindi pa umaabot sa kalahati ng ating East Sea Fleet. Ang GDP nila ay 1,008 lang ng atin, at ang kanilang dependency sa China ay 25%. Masyadong malinaw ang kalkulasyon. Walang sapat na card ang Pilipinas para maging agresibo laban sa atin. Sa huli, mapipilitan silang umupo sa lamesa ng negosasyon. Ganoon ang paniniwala ko. Ngunit ang 48 oras na iyon ay nagpayanig sa lahat ng aking 32 taon bilang isang sundalo. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang aking direktang nasaksihan. Ito ang record ng 48 oras kung saan ang isang general ng hukbong dagat ng Pilipinas ay napilitang magbigay ng paggalang sa Tsina. Noong Martes, 10 araw na ang nakalipas, sa malaking bulwagan ng Maritime Strategy Institute sa Pudong, Shanghai, nakatigala ako sa screen. Isang malaking satellite photo ang nakalatag sa buong dingding. Ang gitnang bahagi ng karagatan na tinatawag nating Sea of Peace ay naka-zoom in at malinaw na nakikita ang 7 tuldok. Iyon ang mga istruktura na aming itinayo. Ang Dagat Araw 1. Ang unang malaking istruktura ng aquaculture na itinayo noong 2018. 71 metro ang taas, katumbas ng isang 21 palapag na apartment building. Ang Dagat Araw 2, ang pangalawang istruktura na itinayo noong nakaraang taon, 70 metro ang diametro, kalahati ng laki ng isang football field. At ang pasilidad ng pamamahala kung saan posible ang paglipad at paglapag ng helicopter at ang mga platform kasama ang 4 na auxiliary structure at 11 drone. 7 taon naming itinayo ang lahat. Magsisimula na ang general sa briefing, sabi ni Deputy Director Fan, si Ginoong Chen Zi, tagapayo ng kagawaran ng Pambansang Depensa, at si Bebe Wang Meilin, Direktor ng Asia Pacific Bureau ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, kasama ang 11 iba pa, ay nakaupo sa silid pulong. Ito ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Nagbago ang screen. Isang pulang tuldok na linya ang iginuhit sa paligid ng mga istruktura. May panibagong protesta mula sa panig ng Pilipinas. Hinihiling nilang bawiin ang mga istruktura at sa pagkakataong ito, naghain na sila ng resolusyon sa Kongreso.
May mga mahinang tawa ang umalingaw-ngaw sa silid. Protesta na naman? Ilang beses na ba iyan mula 2018? Tanong ni Chen Zi habang nakatupi ang kanyang mga braso. Hindi ba't laging protesta lang at wala namang aksyon? Tumango ako. Tama siya. Noong itinayo namin ang Dagat Araw 1, nagprotesta rin ang Pilipinas. Pahayag mula sa DFA, resolusyon mula sa Kongreso, ulat ng media, ngunit hanggang doon na lang. Walang aktwal na pagkilos. Ganyan na ang nangyayari sa loob ng 7 taon. Magtatayo kami ng isang istruktura, magpoprotesta ang Pilipinas, hindi namin papansinin, at sa huli, tatahimik ang Pilipinas. Ang pattern ay masyadong malinaw, ngayon ay ganoon din. Tumayo ako at naglakad patungo sa screen, hawak ang laser pointer. Tingnan muna natin ang lakas ng Philippine Navy. Lumabas ang isang chart na naghahambing sa lakas ng dagat ng dalawang bansa. Bilang ng mga barko, kabuuang hukbong dagat ng China, 780 barko, East Sea Fleet lang, 280 barko. Ang Philippine Navy ay may 160 barko. Napakalinaw ng mga numero. Mga Aegis-capable ship, tayo ay may 8, sila ay may 3. Mukhang magkatulad, ngunit kami ay patuloy na nagdaragdag, habang ang Pilipinas ay nangangailangan ng higit sa 10 taon para magdagdag ng 3 dahil sa issue ng budget. Tumango si Chen. Mga submarino, kasama ang mga conventional, tayo ay may 79, sila ay may 22. Tanging tayo ang may nuclear-powered submarines. Nagbago ang tono sa silid. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Mas malinaw pa kung titingnan ang GDP. Susunod na slide. China, 100 trilyon. Pilipinas, 1.7 trilyon dolyar. Halos 10 hanggang 11 beses na diferensya. Ngunit bakit 18 beses ang sinasabi ninyo? Tanong ng isang batang mananaliksik. Military spending. Ang ating budget sa depensa ay 290 bilyong dolyar. Ang sa Pilipinas ay 47 bilyong dolyar. Mahigit 6 na beses na diferensya. Bukod pa rito, mayroon tayong nuclear arsenal. Inilapag ko ang pointer. Ang konklusyon ay simple. Hindi kayang harapin ng Pilipinas ang China ng harapan. Pisikal na imposible. Itinaas ni Wang Meilin ang kanyang kamay. Ipagpalagay natin na mas mababa sila sa lakas militar. Paano naman sa ekonomiya? May posibilidad ba silang gumanti sa ekonomiya? Magandang tanong. Iyan ang ating katiyakan. Lumabas ang graph ng Philippine Economic Dependency on China. 25% ng kanilang export ay papunta sa China. Sila ang pinakamalaking trading partner natin. Semiconductors, petrokimika, display, baterya, kailangan nilang ibenta lahat sa atin para mabuhay. Kaya kung maging agresibo sila, magpapatupad lang tayo ng import restrictions. Tulad ng ginawa natin noong issue ng Missile Defense System. Biglang natahimik ang silid. Missile Defense System. Ang US Missile Defense System na na-deploy sa Pilipinas noong 2016. Noong panahong iyon, naghiganti kami sa ekonomiya laban sa Pilipinas, pagbabawal sa mga opisyal ng militar, paghihigpit sa mga turista, pagsasara ng mga malalaking supermarket. Ano ang resulta? Sunod-sunod na bumagsak ang mga retail giants sa Pilipinas. Nayanig ang ekonomiya ng Pilipinas. Ano ang sinabi ng Pilipinas noon? Sabi ni Chen Zi na nakangisi. Tumahimik lang sila, hindi ba? Naghintay lang sila na kami ang magtanggal. Tama, iginiit ko. Ang Pilipinas ay umaasa sa atin sa ekonomiya. Sila ay mas mababa sa militar. Kaya iisa lang ang sagot. Magpoprotesta lang sila at tatahimik din sa kalaunan. Ganoon din ang ginawa namin sa loob ng 7 taon. Itatayo pa namin ang karagdagang istruktura ayon sa plano. Sa susunod na taon, makukumpleto namin ang 12 istruktura at makokontrol namin ang lahat sa West Philippine Sea. Pumalakpak ang lahat. Habang bumabalik ako sa aking upuan, naisip ko, ano ang magagawa ng Pilipinas? Hindi ba nila alam ang katotohanan? Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid pulong at isang sekretarya ang nagmamadaling pumasok. Emergency report po. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Hinihingal na sabi ng sekretarya, nagpadala ang Philippine Navy ng Aegis destroyers sa West Philippine Sea. Nagulo ang silid pulong. Aegis destroyers? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Chen Zi. Ang Kirishima, Kongo at Akizuki 3 Aegis ships kasama ang 2 frigate at isang submarino ay papunta na sa West Philippine Sea. Kumurap ako. Mga Aegis ship? Panakot lang yan. Dahil lang yan sa military posturing.
Babalik din iyan sa loob ng 2 araw. Maingat na nagtanong si Deputy Director Fan, ngunit General, ang Kirishima ba ay hindi ang pinakabagong barko na na-deploy kamakailan? Mayroon daw itong ballistic missile defense capability. Ballistic missile defense, ano kinalaman niyan sa ating mga istruktura sa West Philippine Sea? Sabi ko habang tumatawa. Interception lang iyan ng ballistic missile. Hindi iyan ipinadala para sa ating mga istruktura. Military show lang iyan. Muling naging kalmado ang silid. Sigurado ako, kahit magpadala sila ng mga barko, ano ang magbabago? Sa huli, sila ay luluhod sa harap ng economic card, tulad ng ginawa nila sa loob ng 7 taon. Ngunit hindi ako nakatulog sa gabing iyon. May nararamdaman akong kaba sa isang sulok ng aking puso. Hindi kaya seryoso talaga ang Pilipinas sa gagawin nila? Hindi aabutin ng 36 na oras bago nagkatotoo ang kaba na iyon. Kinabukasan, muli kaming nagtipon sa silid pulong. Ang screen ay nagpapakita ng real-time satellite imagery. Ang West Philippine Sea, ang lugar kung nasaan ang ating mga istruktura at ang mga barko ng Pilipinas na umiikot sa paligid. Ito ang kasalukuyang deployment ng Philippine Navy, simula ni Director Fan. Ang 3 Aegis ships ay nakapuwesto 15 nautical miles sa silangan ng mga istruktura at ang 4 na frigate ay nagpapatrolya sa labas. Wala silang ginagawang paglapit, naghihintay lang sila. Nakatupi ang mga braso ni Chen Zi. Tingnan mo, panakot lang iyan. Kahit naroon sila, wala silang magagawa. Sumang-ayon ako. Kahit pa naroon ang mga barko ng Pilipinas, hindi nila maaalis ang ating mga istruktura. Sa ilalim ng international law, hindi nila maaaring gamitin ang puwersa. Kung magkaroon ng diplomatikong hidwaan, tayo ang may kalamangan. Ngunit may isang kakaiba, sabi ng isang batang mananaliksik. Ang reaksyon ng media sa Pilipinas ay iba sa nakaraan. Paano naging iba? Dati, pinupuna nila ang gobyerno dahil sa pagiging mahina at hindi pagtugon. Ngayon, halos lahat ng komento ay sumusuporta sa gobyerno at nagsasabing, tapusin na ninyo iyan. Ipinakita sa screen ang homepage ng isang Pilipinong news portal. Ang headline, 89% suporta ng publiko sa tugon ng gobyerno sa mga istruktura sa West Philippine Sea. Ang comment section ay halos pula na sa mga likes. Pigilan ang China. Ngayon na ang oras para tapusin ito. Oras na para gamitin ng tama ang ating Aegis ships na binayaran ng ating buwis. 89%. Bulong ko. Mataas na numero iyan. Ngunit ano ang kayang gawin ng popularidad? Sabi ni Wang Meilin. Ang popularidad ay popularidad. Ang gobyerno ay gobyerno. Ang gobyerno ng Pilipinas ay pragmatiko. Wala silang lakas ng loob na makipagdigma sa atin dahil lang sa gusto ng publiko. Sumang-ayon si Chen. Ano ang magagawa nila? Magpoprotesta lang sila at tatahimik din. Kung babawasan natin ng kaunti ang mga turista, hihingi sila ng negosasyon. Sa sandaling iyon, buong katiyakan kong sinabi, mga kasama, huwag nating maliitin ang Pilipinas. Wala silang anumang card para maging agresibo laban sa atin. Binilang ko sa aking mga daliri. Una, lakas militar. Tayo ay higit na nakararami. Pangalawa, ekonomiya. Umaasa sila sa atin. Pangatlo, pandaigdigang opinyon. Ang issue sa West Philippine Sea ay isang alitan sa pagitan ng 2 bansa. Hindi rin direktang makikialam ang US. Pang-apat, historical precedent. Sa loob ng 7 taon, nagprotesta lang sila at walang aktwal na aksyon. Matatag kong idineklara. Hindi kailanman magiging agresibo ang Pilipinas. Ito ang sinasabi ko, batay sa aking 32 taong karanasan sa militar. Pumalakpak muli sa silid. Tumawa si Chen Zi. Tama ang pagsusuri ng general. Ano ang ginawa ng Pilipinas noong issue ng missile defense system? Umatras sila sa ilalim ng pagboycott ng mga supermarket. Ngayon, pigilan lang natin ang turismo at ipagbawal ang kanilang pop culture. Sumang-ayon si Wang Meilin. Ang gobyerno ng Pilipinas ay gagawa ng makatotohanang pagpipilian dahil sa ekonomiya. Ganoon ang bansang iyon. Naging masigla ang kapaligiran. Lahat ay tila nakahinga ng maluwag. Ako rin, ano ang magagawa ng Pilipinas? Sa huli, mapipilitan silang umupo sa lamesa ng negosasyon. Nang sandaling iyon, muling bumukas ang pinto. Ang sekretarya ay nagmadaling pumasok dala ang isang tablet. Emergency breaking news. Nakakonekta ang screen sa pangunahing monitor.
Ito ay isang video ng isang emergency press conference ng Pangulo ng Pilipinas. Nakatayo ang Pangulo sa harap ng mga mikropono. Simula ngayon, idedeklara ko ang isang special alert zone sa West Philippine Sea. Ang ating gobyerno ay magsasagawa ng proporsyonal na kontraaksyon laban sa mga ilegal na istruktura sa Provisional Maritime Zone. Kung may sinuman ang lalapit sa loob ng 500 metro mula sa mga ilegal na istruktura, ang ating Philippine Navy at Coast Guard ay maaaring gumamit ng puwersa. Anong sinabi niya? Tumayo si Chen Zi. Puwersa? Laban sa ating mga barko? Nagpatuloy ang video. Ang hakbang na ito ay naaayon sa international law at ito ay pagtatanggol sa ating lehitimong karapatan sa karagatan. Hindi tayo susuko sa anumang uri ng pananakot. Ang seryosong mukha ng Pangulo ay nakatitig ng diretso sa mga kamera. Maaaring maliit ang ating bansa, ngunit hindi ito nangangahulugang tayo ay mahina. Tayo ay isang bansang hindi uurong sa harap ng kawalang katarungan. Natapos ang video, nanigas ang silid pulong. Walang nagsasalita. Naramdaman kong nanginginig ang aking mga kamay. Proportional response. Ito ay hindi inaasahan. Maingat na nagtanong si Fan, General, seryoso ba ang Pilipinas sa kanilang gagawin? Hindi ako nakasagot. Nagkakagulo ang isip ko. Bakit nila ginagawa ito? Dapat sana ay matatapos na ito sa economic retaliation. Bakit hanggang dito? Nang sandaling iyon, ibinagsak ni Chen Zi ang kanyang kamay sa mesa. Panakot lang iyan. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob silang hawakan ang ating mga barko? Alam nilang magiging isyung internasyonal iyan. Sumang-ayon si Wang Meilin. Oo. Pananalita lang iyan. Hindi nila talaga gagawin. Paano kung gumanti tayo? Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Tumango ako. Tama. Hindi talaga sila kikilos. Panakot lang. Kailangang panakot lang iyon. Ngunit isang kaba ang umalingaw-ngaw sa aking puso. At ang kaba na iyon ay nagkatotoo. Pagkalipas ng 6 na oras, 8:00 ng gabi, may emergency call. Isang tawag mula sa Ministry of National Defense sa Beijing. Pumunta ako sa Beijing, sakay ng helicopter. Sa 2 oras na paglipad, iisang bagay lang ang nasa isip ko. Hindi talaga sila kikilos. Isa itong bluff. Nagpatigas lang sila ng pananalita. Hindi nila talaga ito gagawin. Kung gaganti tayo sa ekonomiya, hihingi sila ng negosasyon. Sa labas ng bintana ng eroplano, makikita ko ang madilim na kalangitan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Walang dapat ipag-alala. Ganyan naman ang Pilipinas, hindi ba? Bandang hating gabi, dumating ako sa Underground Situation Room ng Ministry of National Defense sa Beijing. Sa pagbukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng tensyon. 5 malalaking screen, bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang footage, weather radar, real-time surveillance camera, mga balita mula sa iba't ibang bansa. At sa gitnang screen, ang real-time video mula sa West Philippine Sea. Huminto ako. Hindi ako makapaniwala. Ano iyan? Bulalas ko. Ang ipinapakita sa screen ay mga barko ng Philippine Navy, ngunit hindi ito ang inaasahan ko. Ganap na iba. Ang dambuhalang Aegis Destroyer na Kirishima ay nasa gitna ng screen. Katabi nito, ang Akizuki at ang 4 na frigate na nakapalibot sa labas, at ang fleet na ito ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa ating mga istruktura. Palapit na sila, ulat ng isang opisyal sa Situation Room. Kasalukuyan silang nasa 8 nautical miles ang layo. Inaasahang makakarating sila sa loob ng 40 minuto. Ano? Sigaw ni Chen Zi. Nandoon din siya sa Situation Room. Talaga bang papalapit ang Pilipinas? Opo. Patuloy silang lumalapit sa bilis na 12 knots. Tinitigan ko ang screen na parang gusto ko itong sirain. Imposible. Hindi talaga gagawin ng Pilipinas iyan. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga screen. Hindi huminto ang fleet ng Pilipinas. 8 nautical miles. 7, 6, 5. Papalapit sila ng papalapit. Mayroon tayong 3 barko ng Coast Guard sa paligid ng mga istruktura. Nagpadala kami ng babala sa fleet ng Pilipinas. Ngunit ano ang sagot nila? Ito ang tugon mula sa panig ng Pilipinas. Ang Philippine Navy ay nagsasagawa ng kanilang lehitimong karapatan. Inirerekomenda namin ang pagbabago ng ruta para sa kaligtasan ng inyong mga barko. Nagulat ang buong silid pulong. Ang Philippine Navy ay nagsasabing umatras ang mga barko ng China. Hindi ka pani-paniwala. Sila ay naglalakas loob na utusan tayo. Bulong ng isang tao. 4 nautical miles.
3 nautical miles. Ang fleet ng Pilipinas ay lalong lumalapit. Nang sandaling iyon, may bagong imahe na lumabas sa katabing screen. Isang malaking patrol vessel ng Philippine Coast Guard ang humarang sa harap ng ating mga Coast Guard ship. Ano ang sitwasyon? Kasalukuyan silang nakaharang ng 8 oras na. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. 8 oras? Ang Coast Guard ng Pilipinas ay humaharang na sa atin ng 8 oras? Opo. Hindi sila umaalis. Nagpapalit-palit sila ng mga tauhan para panatilihin ang blockade. Nanlamig ang aking gulugod. Hindi ito simpleng protesta, seryoso ang Pilipinas. Nang sandaling iyon, lumapit si Fan sa akin. General, nakita na ba ninyo ang international media? International media. Pinahintulutan ng Pilipinas ang on-site coverage ng media mula sa 47 bansa. Magsisimula raw ang live broadcast bukas. Kinabahan ako. Live broadcast. Ibig sabihin, anuman ang maging desisyon namin, lahat ay mare-record. Ito ay pinlano, sabi ni Fan. Mula sa simula, inihanda na ng Pilipinas ang information war para ilagay tayo sa isang mahirap na sitwasyon. Nawalan ako ng salita. Tiningnan ko muli ang screen. Ang fleet ng Pilipinas ay huminto sa 1 nautical mile. Nararamdaman na ang ating mga istruktura at doon sila naghintay, tila sinasabing, nandito kami, hindi kami aalis. Sa aking 32 taong serbisyo militar, nakakita ako ng maraming sitwasyong tensyonado sa West Philippine Sea, sa Taiwan Strait. Ngunit ito ang una sa lahat. Ang Pilipinas, ang maliit na bansang iyon, ay hindi umatras kahit 1 pulgada laban sa China. Sa gabing iyon, umupo ako sa isang sulok ng situation room at tinitigan ang screen hanggang sa sumikat ang araw. Hindi gumalaw ang fleet ng Pilipinas, hindi rin umalis ang ating Coast Guard. Sa gitna ng matinding tensyon, sa unang pagkakataon, naisip ko, baka nagkamali ako, mali ba ang pagtingin ko sa Pilipinas? Alas 5 ng umaga, habang sumisikat ang araw, may bagong ulat sa silid. Ang mga mamamahayag mula sa pangunahing dayuhang media at PTV ay lumapit sa mga barko ng Pilipinas. Magsisimula ang live broadcast sa alas 8 ng umaga. Ipinikit ko ang aking mga mata. 48 oras. Nagsimula nang umikot ang orasan. Habang pinapanood ng buong mundo, kailangan naming pumili. Lalaban ba kami o aatras? At ang resulta ng aming pagpili ay magtatapos sa isang kahihiyan na nagkakahalaga ng 420 bilyong piso. 1 oras bago magsimula ang live broadcast, ang situation room ng Ministry of National Defense sa Beijing ay parang isang battlefield. Nagmamadali ang mga tao. Walang tigil ang pagtunog ng telepono. Ang mga screen ay nagpapakita ng mga news channel mula sa iba't ibang bansa ng sabay-sabay. Nakatayo ako, hawak ang kape, hindi gumagalaw. General, may tawag mula sa DFA. Ibinigay ni Fan ang telepono. Si Direktor Wang Meilin ang nasa kabilang linya. General, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaasahan natin. Ano iyon? Nagbigay ng abiso ang Pilipinas sa US. Maaari nilang dalhin ang issue sa United Nations Security Council. UNSC? Opo. At mukhang naghahanda na ng pahayag ang US State Department sa direksyon ng pagsuporta sa Pilipinas. Nanginig ang tasa ng kape na hawak ko. Hindi lang iyan. Ang Ministry of Foreign Affairs ng Pilipinas ay kumikilos din. May impormasyon na maglalabas sila ng pahayag anumang oras. Hindi pa sigurado, ngunit malaki ang posibilidad na panigan nila ang Pilipinas. Ibaba ko ang telepono at nanatiling nakatayo, tulala. Siyempre, kakampi ng Pilipinas ang US. Baliktarin natin ang dating konteksto. Ang European Union ay gumagalaw din, sabi ko. Sa sandaling iyon, may bagong video na lumabas sa screen ng silid. Magsisimula na ang live broadcast. Ang mga logo ng pandaigdigang media ay bumaha sa screen. Ang mamamahayag ay may hawak na mikropono. Nakikita sa likuran niya ang West Philippine Sea. Mukhang kinukunan niya mula sa itaas ng bridge ng Aegis Destroyer ng Pilipinas. Ngayon, nasa barkong Kirishima ako ng Philippine Navy, sabi ng mamamahayag. Ang nakikita ninyo sa likuran ko ay ang mga istruktura ng karagatan na itinayo ng China. Iginiit ng gobyerno ng Pilipinas na iligal ang mga istrukturang ito. Ang kamera ay lumipat patungo sa mga istruktura. Ang Dagat Araw 1 ay matayog na nakatayo sa ibabaw ng dagat, isang dambuhalang bakal na istruktura. Kasalukuyan ngayong nagbabantay ang Philippine Navy at ang Coast Guard ng China sa paligid.
Mahigit 12 oras na ang standoff na ito. Natahimik ang situation room. Lahat ay nakatitig sa screen. 12 oras. Hindi umatras ang Pilipinas sa loob ng 12 oras. Kailangan kong aminin sa unang pagkakataon. Hindi ito panakot. Seryoso ang Pilipinas. Nang sandaling iyon, may nagsabi sa tabi ko, si Chen Zi. Nag-iikot sila. Tama. Ngunit ano ang gagawin nila sa huli? Kung gagalaw sila laban sa ating mga barko, ito ay military aggression. Magiging isyung internasyonal iyan. Tama iyan, sabi ko. Kahit gaano sila katigas, hindi nila pisikal na maaalis ang ating mga istruktura. Iyan ay malinaw na paggamit ng puwersa. Sa huli, negosasyon pa rin. Sumang-ayon si Chen. Ibig sabihin, ginagawa nila ito para palakasin ang kanilang posisyon sa negosasyon. Naglalagay sila ng presyon para makakuha ng mas magandang kasunduan. Sige, hayaan nating maghintay. Kung sila ang magsisimula ng negosasyon, doon tayo maglalatag ng ating mga kondisyon, sabi ni Chen. Sa sandaling iyon, may lumabas na bagong breaking news sa screen. Breaking, ang Pangulo ng Pilipinas ay maglalabas ng isang emergency address. Isa na namang talumpati, kunot ang noo ko. Nagbago ang screen. Ang Pangulo ng Pilipinas ay nakatayo sa harap ng mga mikropono. Ang kanyang boses ay matatag. Ngayon, malinaw kong sasabihin, hindi tayo makikipagnegosasyon. Ang mga ilegal na istruktura ay dapat bawiin. Hindi ito paksa ng negosasyon. Ang mga ito ay ilegal na itinayo sa ating karagatan. Ang kamera ay nag-zoom in sa mukha ng Pangulo. Hindi tayo susuko sa presyon. Sige, magpataw kayo ng economic retaliation. Handa kami. Ngunit hindi namin isusuko ang aming karagatan. Dumagundong ang aking dibdib. Tinanggihan ng Pilipinas ang negosasyon. Sinasabi nilang magpapatupad sila ng economic retaliation. Wala ito sa aking inaasahang senaryo. Hindi ka pani-paniwala, bulalas ni Chen. Nais ba nilang makipagdigma sa ekonomiya sa atin? Ito ay suicide. Ngunit ang susunod na sinabi ng Pangulo ay mas nakakagulat. Bukod pa rito, simula ngayon, formal kong iaakyat ang sitwasyon sa West Philippine Sea sa United Nations Security Council, UNSC. Ibig sabihin nito, ginagawa ng Pilipinas na isang isyung pandaigdig ang lahat. At ang ating gobyerno ay nagbigay ng ganap na access sa Shenzhen coverage sa media ng 47 bansa. Pinapanood tayo ng buong mundo. Hindi maitatago ang katotohanan. Natapos ang talumpati. Ang sitwasyon ay nabalot ng katahimikan. Naramdaman kong nanghina ang aking mga binti. Bumagsak ako sa aking upuan. Kailangan kong aminin. Hindi ko inasahan na lalampas sa ganito ang Pilipinas. Mula sa 7 taong nagprotesta lang at pagkatapos ay tumahimik, hindi ko inasahan na magbabago sila ng ganito. Nang sandaling iyon, lumapit si Fan sa akin. General, narito ang pinakabagong data sa popularidad ng publiko sa Pilipinas. Ipinakita niya ang tablet. 91% na suporta ng gobyerno. Mas mataas pa kaysa sa 89% kahapon. Hindi ako makapaniwala sa numero. 91%. Ibig sabihin nito, halos buong bansa ay nagkakaisa. Ito ay pagpapakita ng kanilang determinasyong magtiis kahit pa may economic retaliation. Hindi lang ito desisyon ng gobyerno. Ang buong mamamayan ng Pilipinas ang nagdesisyon nito. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Maaari nating talunin sila sa militar. Maaari nating ipilit ang ating lakas sa ekonomiya. Ngunit paano natin tatalunin ang pagkakaisa ng buong mamamayan ng isang bansa? 18 oras na ang live broadcast. Ang sitwasyon ay hindi pumunta sa direksyon na inaasahan namin. Nakasummarize ako ng mga reaksyon ng bawat bansa sa isang sulok ng Situation Room. Pilipinas, suportado. US, handa suportahan ang 7th Fleet. EU, pinupuri ang pagsunod ng Pilipinas sa international law. Australia, nagpatibay ng maritime security cooperation. Canada, hinihikayat ang mapayapang solusyon. Sinusuportahan ang posisyon ng Pilipinas. Pilipinas, ang kilos ng Pilipinas ay nagbigay sa amin ng tapang, sabi ng Pangulo. Taiwan, sinusubaybayan ang tugon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. DFA statement, lahat ay pabor sa Pilipinas. Walang sumuporta sa amin. Marahil, Russia at North Korea lang. Ngunit sa sitwasyong ito,
ang kanilang suporta ay magiging kontra-epekto pa. Nang sandaling iyon, dumating ang pinaka-hindi inaasahang balita. Si General Fan ay nagmamadaling lumapit. General, may emergency press conference ang Pangulo ng Pilipinas. Lumabas sa screen ang Pangulo ng Pilipinas. Ipinapakita sa amin ng Pilipinas, sabi ng Pangulo, na may luha sa kanyang mga mata na kahit isang maliit na bansa ay maaaring lumaban sa isang higanteng bansa. Kami sa Pilipinas ay nakakaranas ng parehong sitwasyon sa South China Sea, ngunit hindi kami nakagawa ng aksyon. Binibigyan kami ng Pilipinas ng tapang. Dumagundong ang aking dibdib, Pilipinas. Isang bansang may alitan sa amin sa South China Sea. Nagtayo kami ng mga artipisyal na isla sa kanilang teritoryo at wala silang nagawa. Ngunit ipinapakita ito ng Pilipinas. Lumaban, huwag umatras, at mananalo ka. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Hindi lamang ito issue sa West Philippine Sea. Kung umatras kami ngayon, parehong sitwasyon ang mangyayari sa South China Sea. Ang Pilipinas, Vietnam, Indonesia, magpapatibay sila tulad ng Pilipinas. Ang buong estratehiya ng aming pagpapalawak ay maaaring bumagsak. Ito ay isang domino effect. General, sabi ni Fan, kung matalo tayo sa West Philippine Sea, magiging delikado rin ang South China Sea. Tumango ako. Kaya hindi kami maaaring umatras. Ngunit kung hindi kami aatras, ituturing kaming kaaway ng buong mundo. Kami ay may isolate. Ano ang dapat gawin? Nang sandaling iyon, lumabas ang balita mula sa Taiwan. Ang tugon ng Pilipinas ay pag-asa para sa mga bansang demokratiko sa Silangang Asya. Vietnam, iginagalang ang matatag na paninindigan ng gobyerno ng Pilipinas. Taiwan, sinusuportahan ang kilos ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinitigan ko ang screen. 20 taon ang karanasan sa militar, maraming operasyon, ngunit hindi pa ganito. Hindi lang isang bansa ang aming kalaban, ang buong mundo ang aming kalaban, at kami ay natatalo. 24 oras na ang live broadcast. Ang situation room sa Beijing ay tahimik. Tahimik na masyado. Halos lahat ay pagod na. Karamihan ay hindi natulog. Ako man, hindi ako nakatulog ng maayos sa loob ng 48 oras. Nanlalabo ang aking mga mata. Ang real-time video mula sa West Philippine Sea ay nasa screen pa rin. Ang fleet ng Pilipinas ay nananatili sa lugar, hindi gumagalaw. Sa loob ng 24 na oras, hindi sila umatras kahit isang pulgada. Kahanga-hanga, bulong ni Fan sa tabi ko. Hindi ba sila napapagod sa ganyang ginagawa nila? Mapapagod sila, sagot ko. Ngunit magpapalit-palitan sila. Mayroon din silang supply line. Nang sandaling iyon, may bagong tanawin sa screen. Isang supply ship ng Philippine Navy ang lumapit sa Kirishima. Nagde-deliver sila ng mga supply at nagpapalit ng mga tauhan. At pagkatapos ay bumalik sila. Ito ay nakasystematize. Naghahanda ang Pilipinas para sa isang mahabang labanan. Tingnan ninyo iyan, sabi ni Fan. Itinuturo ang screen. Mga kahon na ibinababa mula sa supply ship. Sa isa sa mga kahon, may nakasulat na mga salita. Para sa mga bayani ng West Philippine Sea, sinusuportahan kayo ng mga kababayan. Mga supply mula sa sibilyan. Nagpadala raw ang mga Pilipino ng cup noodles at snacks, kasama ang mga liham ng suporta, sabi ni Fan. Naabot na raw iyon sa mga barko ng Navy. Tinitigan ko ang eksena na parang gusto kong sirain. Isang kahon ng cup noodles, isang liham ng suporta. Maliit na bagay, ngunit malaki ang kahulugan nito. Ibig sabihin, ang 120 milyong mamamayan ay nasa likod nila. Ibig sabihin, hindi sila nag-iisa. Nang sandaling iyon, naalala ko ang isang pangyayari 30 taon na ang nakalipas. Noong ako ay isang batang opisyal, lumahok ako sa isang one-year exchange program sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng kaibigang Pilipino noon, si Sato Kentay. Pareho kaming nasa Navy. Isang araw, inanyayahan niya ako sa kanilang bahay para maghapunan. Naroon ang kanyang ama. Nakaranas siya ng World War II. Tinanong ako ng matanda, "Taga-Tsina ka ba? Mas malaki ba ang bansa ninyo kaysa sa amin ng maraming beses?" "Opo, ang populasyon namin ay halos 10 beses na mas malaki." Tumango ang matanda at sinabi, "Maliit na bansa kami. Kailangan naming mabuhay sa pagitan ng malalaking bansa. Ngunit tandaan mo, may paraan para mabuhay ang maliit na bansa. Ano po iyon? Huwag na huwag kang luluhod. Kapag lumuhod ka ng isang beses, habang buhay ka ng luluhod.
Kaya hindi kami lumuluhod. Kahit mamatay kami, hindi kami luluhod. Ang matinding titig ng matanda ay tumagos sa akin. Ang mga salitang iyon mula 30 taon na ang nakalipas ay nagkatotoo ngayon sa harap ko. Ang Pilipinas ay hindi lumuhod. Nagising ako sa tinig ni General Fan. General, iba ang inyong ekspresyon. Okay lang po kayo? Ayos lang ako, pagtanggi ko, habang umiling. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng Situation Room. Pumasok ang kinatawan ng Ministry of National Defense. Madilim ang kanyang mukha. Emergency meeting. Lahat sa meeting room. Nagtungo kami sa meeting room. Ang mga pinuno ng militar at mga opisyal ng DFA ay nakaupo sa paligid ng malaking mesa. Mabigat ang kapaligiran. Nagsalita ang kalihim ng pambansang depensa. Ibuod natin ang sitwasyon. Lumabas sa screen ang kasalukuyang sitwasyon. Sa kasalukuyan, may 3 pagpipilian tayo. Pagpipilian 1. Magpatuloy sa agresibong tugon magpadala ng karagdagang mga barko ng hukbong dagat at direktang makipag-away sa fleet ng Pilipinas. Panganib, hindi sinasadyang pag-uumpisa ng komprontasyon at pag-iimbita ng intervention ng US. Pagpipilian 2. Panatilihin ang status quo. Ipagpatuloy ang kasalukuyang standoff at maghintay na umalis ang Pilipinas. Panganib, ang mahabang labanan ay hindi pabor sa atin dahil sa pandaigdigang opinyon. Pagpipilian 3. Strategic withdrawal. Bawiin ang ilan o lahat ng istruktura at humanap ng diplomatikong solusyon. Panganib, pagkawala ng mukha at domino effect sa South China Sea. Natahimik ang silid pulong. Si Chen Zi ang unang nagsalita. Pagpipilian 1, dapat tayong maging agresibo. Kung susuko tayo ngayon, tapos na ang lahat. Umiling si Wang Meilin. Pagpipilian 1 ay masyadong mapanganib. Kung makikialam ang US, hindi na natin ito makokontrol. Kung gayon, pagpipilian 2, sabi ni Chen. Maghintay lang tayo, na 24 na oras na tayong naghihintay. Gumanda ba ang sitwasyon? Ang pandaigdigang opinyon ay lalong lumalala. Nagsimula ang debate. Tahimik akong nakikinig. Naglalabas ng mga numero sa aking isip. 7 istruktura, 7 Fendrone, 7 taong pamumuhunan na 420 bilyong piso at ang tingin ng 47 bansa, ang US 7th Fleet. Ang suporta ng Pilipinas, Taiwan, Vietnam at India, 91% na suporta ng publiko sa Pilipinas. Tapos na ang kalkulasyon. General, mayroon ba kayong opinyon? Tiningnan ako ng kalihim. Dahan-dahan akong tumayo. Ang opinyon ko ay pagpipilian 3. Nagulat ang silid. Ano? Sigaw ni Chen. Pag-urong? Sumuko sa Pilipinas? Hindi, sabi ko ng kalmado. Strategic withdrawal. Lahat ay nakatingin sa akin. Sa ngayon, hindi lang ang Pilipinas ang kalaban natin. Tingnan ninyo. Tinuro ko ang screen. US, EU, Australia, Pilipinas, Taiwan, Vietnam, India. Lahat sila ay kakampi ng Pilipinas. Laban tayo sa buong mundo. Natahimik ang silid pulong. Kung pipiliin natin ang pagpipilian 1, makikialam ang US. Kahit magkaroon ng aksidente, ito ay digmaan. Maaari ba nating ipanalo ang digmaan na iyon? Walang sumagot. Kung pipiliin natin ang pagpipilian 2, hindi aatras ang Pilipinas. 91% ng kanilang mga mamamayan ang sumusuporta. Maaari silang maghintay ng maraming buwan. Habang nangyayari iyan, magiging kaaway tayo ng buong mundo. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Pagpipilian 3, strategic withdrawal. Masisira ang ating mukha. Ngunit matatapos natin ito sa 420 bilyong piso na pagkalugi. Mas mabuti iyan kaysa sa digmaan. Mas mabuti iyan kaysa sa pandaigdigang pag-iisa. Sumagot si Chen. Paano ang South China Sea? Kung aatras tayo dito, sasalakay din ang Pilipinas at Vietnam. Tama iyan, tumango ako. Ngunit mas mabuting umatras tayo ngayon at maghanda muli kaysa lumaban at matalo. Kailangan nating makakuha ng oras. Nabalot ng katahimikan ang silid. Tinitigan ako ng kalihim. General, ikaw ay isang sundalo sa loob ng 32 taon. Seryoso ka ba sa pag-urong? Ipinikit ko ang aking mga mata at pagkatapos ay binuksan. Naalala ko ang mga salita ng matandang Pilipino 30 taon na ang nakalipas. Ang paraan para mabuhay ang maliit na bansa, huwag na huwag kang luluhod. Tinupad iyon ng Pilipinas. At tayo ay kailangang pumili sa harap nila. Opo, sagot ko.
Seryoso ako. Ipagpatuloy ang pag-urong. Isang katahimikan ang namayani sa silid. At sa gabing iyon, ang desisyon ay ginawa sa Beijing. Pagpipilian 3, strategic withdrawal. Sa ilalim ng pagmamasid ng 89 bansa, sinimulan ang pag-urong ng ating mga istruktura. Kinabukasan pagkatapos ng utos na pag-urong, maaraw ang panahon sa West Philippine Sea. Asul na kalangitan, kalmadong dagat. At sa ibabaw nito, nakatayo pa rin ang ating mga istruktura, Dagat Araw 1, Dagat Araw 2, pasilidad ng pamamahala, 4 na auxiliary structure, 11 drone. Ang itinayo sa loob ng 7 taon, nagkakahalaga ng 420 bilyong piso at sa paligid nito, umiikot ang mga helicopter ng media mula sa 47 bansa. Mga pangunahing dayuhang media, PTV, Reuters, AFP. Lahat ng kamera sa mundo ay nakatutok sa West Philippine Sea. Pinapanood ko ang eksena mula sa Situation Room sa Beijing. 5 screen, bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang channel. Lahat sila ay nagpapakita ng parehong tanawin. Ang ating mga barko ay papalapit sa mga istruktura. Magsisimula na ang pag-urong. Ang Tsina ay kusang binabawi ang kanilang mga istruktura sa karagatan na kanilang itinayo sa loob ng 7 taon, sabi ng isang dayuhang mamamahayag. Ito ay isang makasaysayang sandali. Ang mga salitang makasaysayang sandali ay tumagos sa aking puso. Sa screen, ang unang barko ay lumapit sa Dagat Araw 1. Iniangat ng mga tauhan ang drone. 1, 2, 3. Sunod-sunod na isinakay ang mga drone sa mga barko. Kasalukuyang kinokolekta ng mga barko ng Tsina ang mga drone sa karagatan, paliwanag ng isa pang mamamahayag. Ang mga drone na ito ay itinayo ng Tsina para igiit ang kanilang pag-angkin sa teritoryo, ngunit iginiit ng Pilipinas na ilegal ang mga ito. Nanatiling matigas ang ekspresyon ng mga tao sa Situation Room. Walang nagsasalita, nagbago ang screen. Ang malaking barko ay lumapit sa Dagat Araw 1. Ang Dagat Araw isang dambuhalang istruktura na 71 metro ang taas, katumbas ng isang 20 palapag na apartment building na itinayo noong 2018 ay sinisimulan ng hilahin. Ito ba ay sisirain? Tanong ni Fan. Hindi, umiling ako. Hilahin ang buo. Wala tayong oras para sirain iyon. Isinakay ng barko ang mga kable. Sa Dagat Araw 1, lumakas ang tunog ng makina. Dahan-dahan, napakabagal, nagsimulang gumalaw ang Dagat Araw 1. Gumagalaw na, sabi ng mamamahayag ng PTV na may tuwang boses. Nagsimula na ang pag-urong ng malaking istruktura sa karagatan ng Tsina. Sa sandaling iyon, may isang tao sa isang sulok ng Situation Room ang bumuntong hininga. Hindi ko napigilang idiin ang aking kamao. Sumugat ang aking mga kuko sa palad. Sa screen, ang Dagat Araw 1 ay hinila na patungo sa kanluran, pabalik sa Tsina pagkatapos ng 7 taon. Ang eksenang ito ay ipinapalabas ng live sa buong mundo. Tinututukan ng tinatayang 800 milyong manonood mula sa 47 bansa ang sandaling ito, sabi ng mamamahayag sa Arabic Channel. 800 milyon. 800 milyon ang nanonood ng aming pag-urong. Nang sandaling iyon, nakita ko sa isang sulok ng screen ang fleet ng Pilipinas. Ang Kirishima, Congo, Akizuki. Naroon pa rin sila, hindi gumagalaw, tila sinasabi, nanalo kami. Hindi kami umatras. Nagpalit ang screen ng media sa ibang bansa. Sa itaas ng bridge ng mga barko ng Pilipinas, nakahanay ang mga tauhan ng Philippine Navy. Nakatayo sila sa posisyon ng pagbati. Pinanood nila ang pag-urong ng mga istruktura ng Tsina. Ang Philippine Navy ay nagbibigay ng pagbati, sabi ng mamamahayag. Binabantayan nila ang lugar na ito sa loob ng 48 oras. Hindi sila umatras kahit 1 pulgada. Tinitigan ko ang mga mukha ng mga sundalong iyon. Bata sila, mga 20 taong gulang lang ang tingin ko. Ngunit ang kanilang mga titig ay matatag. Walang takot. Natalo nila kami. Amin ko, sa aking sarili. Hindi ito sa dami ng barko, hindi sa GDP, hindi sa budget ng militar. Ang kanilang mga titig ang nagpanalo sa kanila laban sa amin. Lumipas ang oras. Ang Dagat Araw 1 ay naglaho sa horizon. Ang Dagat Araw 2 ay hinila rin. Ang pasilidad ng pamamahala 4 na auxiliary structure. Isa-isa, naglaho ang mga bakas ng 7 taon. Nang ang huling istruktura ay nawala sa horizon, may isang mamamahayag na nagsabi, ito ay isang makasaysayang sandali.
ganap nang umatras ang China mula sa West Philippine Sea. Ang Situation Room ay nabalot ng katahimikan. Sa sandaling iyon, may bagong eksena sa screen. Buong bansa ng Pilipinas, mga tao sa kalye ng Tokyo, sa baybayin ng Sendai, sa mga lansangan ng Nagoya, sa sentro ng Osaka. Naglabasan ang mga tao, nagwawagayway sila ng watawat ng Pilipinas. Nagdiriwang sila. Saksi tayo sa pagdagsa ng mga tao sa mga lansangan. Kusang nagdiriwang, sabi ng mamamahayag. May ipinakita silang interview. Isang matandang babae ang umiiyak. Hindi ko inakala na makikita ko pa ang araw na ito sa aking buhay. Nanalo tayo laban sa Tsina. Nanalo ang maliit na bansa laban sa higanting bansa. Isang batang lalaki ang nagsabi, "Ipinagmamalaki ko ang ating Navy. Ipinagmamalaki ko ang pagiging Pilipino." Isang bata ang nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas at sumigaw, "Mabuhay ang Pilipinas!" Tinitigan ko ang eksena, tulala. Ang pagkakaisa ng 120 milyong tao, ang kapangyarihan na iyon ang nagpanalo sa kanila laban sa amin. Nang sandaling iyon, lumapit si Fan sa akin. "General, mayroon na tayong pagtatantya ng pinsala, magkano? 7 istruktura, 15 drone, kasama ang gastos sa pagtatayo, operasyon at pag-urong 424.7 bilyong piso, 424 na bilyon at 700 milyong piso. Ang pamumuhunan sa loob ng 7 taon ay naglaho sa loob ng 48 oras at idinagdag ni Fan. Hindi natin matatantya ang pagkawala ng kredibilidad sa pandaigdigang antas. Ang estratehiya sa South China Sea ay magkakaroon din ng problema. Tumango ako. Hindi pera ang problema. Ang tunay na pagkawala ay iba, ang paglaban ng Pilipinas. Nakita ito ng buong mundo. Nakita ito ng Pilipinas. Nakita ito ng Vietnam. Nakita ito ng Taiwan. Nakita ito ng India. Ipinakita ng Pilipinas na kayang manalo ng maliit na bansa. Iyon ang tunay na pagkawala. Ang huling eksena sa screen ay ang dagat kung saan nawala ang mga istruktura sa ilalim ng asul na kalangitan, kalmadong alon. At sa ibabaw ng dagat na iyon, dahan-dahang naglalayag ang fleet ng Pilipinas. Naibalik ng Pilipinas ang West Philippine Sea, sabi ng isang mamamahayag. Pinatay ko ang screen at sumandal ng malalim sa aking upuan. Ipinikit ko ang aking mga mata. 22 taon ng karanasan sa militar. Maraming tagumpay. Ngunit ngayon ako ay natalo. At ang pagkatalong iyon ay magbabago sa aking buhay. Isang linggo, pagkatapos, makumpleto ang pag-urong. Shanghai. Tinitingnan ko ang labas ng aking opisina. May mga bangka na naglalayag. Mapayapang tanawin. Ngunit ang aking puso ay hindi mapayapa. Hindi ako nakatulog ng maayos sa loob ng isang linggo. Ang eksena ay patuloy na bumabalik sa aking isip. Live broadcast sa 47 bansa. Ang paghila sa ating mga istruktura. Ang pagbati ng mga sundalo ng Pilipinas. Ang pagdiriwang ng mga Pilipino. Kailangan kong aminin, nagkamali ako. Ang mga paniniwala ko sa loob ng 22 taon ay mali. Mas marami kang barko, mananalo ka. Mali. Mas malaki ang iyong GDP, mananalo ka. Mali. Umaasa sa iyo ang kalaban sa ekonomiya, mananalo ka. Mali. Mas kaunti ang barko ng Pilipinas. Mas maliit ang kanilang GDP. Umaasa sila sa amin sa ekonomiya, ngunit nanalo sila. Bakit? Will, determinasyon. Isang salita lang ang umikot sa aking isipan. Ang Pilipinas ay may determinasyon. Ang determinasyong hindi umatras. Ang determinasyong hindi luluhod kahit mamatay. At ang determinasyong iyon ay nasa 120 milyong tao. Hindi lang gobyerno kundi pati mga negosyante, media, mamamayan, matatanda, bata, lahat sila. Mayroon ba tayo niyan? Napangisi ako. Kami ay naniniwala lamang sa mga numero, dami ng barko, GDP, populasyon, budget ng militar. Naniniwala kaming mananalo kami kung mas malaki ang aming mga numero. Ngunit ipinakita ng Pilipinas na mayroong mas mahalaga kaysa sa mga numero. Nang sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng aking opisina. "General, may bisita po kayo. Pasukin ninyo." Sinabi nilang taga-Pilipinas daw. Dumagundong ang aking dibdib. Ang pinto ay bumukas. Nang makita ko kung sino ang pumasok, tumayo ako mula sa aking upuan. Sato Kentay. Ang kaibigan ko mula sa exchange program 30 taon na ang nakalipas. Isang opisyal ng Philippine Navy. Nakatayo siya doon. Pumuti na ang kanyang buhok.
may mga kulubot na rin, ngunit ang kanyang titig ay hindi nagbago. Matagal na tayong hindi nagkikita, Wei Ming, sabi ni Kentay na nakangiti. Kentay, nanatili akong nakatayo, tulala. Bakit ka nandito? Pumunta ako para makita ka. Lumapit si Kentay at hinawakan ang aking kamay. Napanood ko sa TV. Ikaw pala ang nagrekomenda ng pag-urong. Lumabas ito sa mga balita bilang isang anonymous source. Ngunit nalaman ko na ikaw iyon, hindi ba? Wala akong masabi. Umupo ka. Itinuro ni Kentay ang sofa. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Umupo kami ng magkaharap. May kinuha si Kentay mula sa kanyang bulsa. Isang lumang litrato. Kuha 30 taon na ang nakalipas. Ako at si Kentay, nakatayo ng magkatabi. 2 batang opisyal ng Navy sa isang kanto ng isang bayan. Naaalala mo pa ba? Oo, pumunta ako sa inyo noon para maghapunan. Tandaan mo kung ano ang sinabi ng aking ama. Tumango ako. Ang paraan para mabuhay ang maliit na bansa. Huwag kang luluhod. Tama, sabi ni Kentay. Iyan ang huling sinabi ng aking ama bago siya pumanaw. Kentay, nakipaglaban ako sa digmaan. Ibang paraan siguro ang kailangan ng henerasyon mo. Ngunit, may isang bagay na hindi nagbabago. Huwag kang luluhod. Iyon ang paraan para mabuhay tayo. Iyan ang ginawa namin sa West Philippine Sea, sabi ni Kentay. Hindi kami lumuhod. Natakot ako. Sa totoo lang, natakot ako. Paano kung gumanti ang China? Paano kung bumagsak ang ekonomiya? Ngunit hindi kami umatras. Hindi kayo umatras. Tumingin si Kentay sa labas ng bintana. Alam mo ba kung bakit? Dahil kung umatras kami, tapos na kami. Dahil kapag lumuhod ka ng isang beses, habang buhay kang luluhod. Tumango ako. Kentay, tinitigan ako ni Kentay. Pumunta ako dito para magpasalamat sa iyo. Para magpasalamat, kung hindi dahil sa iyo, maaaring nagkaroon ng digmaan. Maraming tao ang maaaring mamatay. Kailangan mo ng tapang para gawin iyon. Hindi madali para sa iyo. Isang sundalo sa loob ng 32 taon na magrekomenda ng pag-urong. Ngunit ginawa mo ang tamang desisyon. Kaya, nagpapasalamat ako. Naramdaman kong namasa ang aking mga mata. Ang isang opisyal mula sa kaaway na bansa ay nagpapasalamat sa akin. Kentay, dahan-dahan akong nagsalita. Mayroon din akong sasabihin. Ano iyon? Pasensya na. Minamaliit ko ang Pilipinas. Nakikinig si Kentay ng tahimik. Sa loob ng 32 taon, itinuring kong maliit na bansa ang Pilipinas na mas mahina sila kaysa sa atin. Na kapag itinulak namin sila, aatras sila. Ako ay yumuko. Mali ako. Lubusan akong nagkamali. Huwei Ming, ngayong araw, naunawaan ko, sabi ko. Ang tunay na lakas ay hindi nasa numero, hindi sa dami ng barko, hindi sa GDP, hindi sa populasyon. Ang tunay na lakas ay nasa determinasyon. Ang determinasyong hindi umatras at ang determinasyong iyon ay nasa Pilipinas. Dahan-dahang tumango si Kentay. Gaya ng sinabi ng aking ama, hindi ba? Oo, tama ang iyong ama. Tahimik kaming umupo sandali. Ang muling pagkikita pagkatapos ng 30 taon. 2 opisyal ng kaaway na bansa. Ngunit sa sandaling iyon, kami ay mga kaibigan lang. Tumayo si Kentay. Kailangan ko nang umalis. May flight ako papuntang Tokyo bukas. Oo. Ablish ka pa. Oo. Ablish ka pa. Inabot ni Kentay ang kanyang kamay. Hinawakan ko ito. Huwei Ming, sana sa mas mapayapang sitwasyon tayo magkita ulit. Sana, sabi ko. Talaga bang aalis ka na? Oo. Marami pa akong gagawin. Inabot ni Kentay ang kanyang kamay. Hinawakan ko ito. Huwei Ming, sana sa mas mapayapang sitwasyon tayo magkita ulit. Sana, sabi ko. Sana. May isa pa pala, sabi ni Kentay, bago pa man siya tuluyang lumabas. Ano iyon? Ipaalam mo sa mga tao mo na mayroon ding mga taong tulad ko sa China, mga taong kayang gumawa ng tamang desisyon. Tumango ako. At tatandaan din namin na hindi ang buong China ang kalaban, na posible ang pag-unawa bilang mga tao. Ngumiti si Kentay at lumabas. Nagsara ang pinto. Tumayo ako sa tabi ng bintana at pinanood kung paano naglalayag ang sasakyan ni Kentay palayo. Hindi ko na siya nakita. Matagal akong nakatitig sa labas ng bintana. Ang tunay na lakas ay hindi numero. Ito ay determinasyon. Ang determinasyong hindi umatras. Sa araw na iyon, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa aking 22 taong serbisyo militar mula sa maliit na bansa, ang Pilipinas. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagbago ang mundo.
Ang 48 oras ng Pilipinas ay hindi nagtapos bilang isang simpleng insidente. Nagsimula ang domino effect. 2 buwan pagkatapos ng insidente sa West Philippine Sea, nagpadala ang gobyerno ng Pilipinas ng mga barko sa mga pinagtatalunang lugar sa South China Sea. Nag-issue ng pahayag ang Pangulo. Ipinakita sa amin ng Pilipinas na kaya mong manalo kung hindi ka aatras. Hindi rin kami aatras. 3 buwan pagkatapos ng West Philippine Sea incident, pinalakas ng Vietnam Navy ang kanilang pagpapatrolya malapit sa Paracel Islands. Sabi ng kanilang Defense Minister, ang tugon ng Pilipinas ay isang aral para sa lahat ng bansa sa Asia. 4 na buwan pagkatapos, inihayag ng Taiwan ang plano na magtayo ng 6 na bagong offshore patrol vessel. Sabi ng kanilang tagapagsalita, poprotektahan namin ang aming karagatan tulad ng Pilipinas. 5 buwan pagkatapos, nagsagawa ng joint naval exercise ang India sa Indian Ocean. Ang kasama nila, Pilipinas, Australia at US. Tinawag itong West Philippine Sea effect ng media. Ang 48 oras sa West Philippine Sea ay nagpabago sa buong Asia. Ang maliliit na bansa ay nagkaroon ng tapang. Ang tapang na lumaban sa malalaking bansa at ang Pilipinas ay nagkamit ng bagong katayuan. Ang pagmamalaki ng Asia. Isang maliit ngunit matatag na bansa. Isang bansang hindi kailanman luluhod. Ganyan na ang tawag sa Pilipinas ng mga pandaigdigang media. 6 na buwan pagkatapos ng insidente, binisita ko ang Pilipinas para sa isang academic exchange program. Opisyal na pagdalo sa isang seminar sa maritime security. Ngunit mayroon akong mas mahalagang dahilan para makita si Kentay. Nagkita kami sa isang cafe sa Tokyo na may bintanang nakaharap sa ilog. Buti at nakarating ka, sabi ni Kentay, inabot sa akin ang kape. Matagal na tayong hindi nagkikita. 2 buwan pa lang Nagtawanan kami. Kumusta? Marami nang nagbago sa Tokyo, hindi ba? Oo. Dati, puro damuhan lang dito. 30 taon na ang nakalipas. Tinitingnan ko sa labas. Mga skyscraper, lumulutang na tren sa ibabaw ng ilog. Maingay na mga kalsada, maraming tao. Umuunlad na talaga. Oo. Kami ang nagtayo nito. Sinimulan ito ng henerasyon ng aking ama mula sa mga guho 10 taon na ang nakalipas. Nawasak ang lahat dahil sa digmaan, ngunit muli kaming nagsimula. Kahanga-hanga. Hindi naman, wala lang kaming pagpipilian. Kailangan naming gawin iyon para mabuhay. Sumipsip ng kape si Kentay. Sinabi ng aking ama, Kentay, may 2 pagpipilian ang maliit na bansa. Lumuhod ka o mas magsikap kang tumakbo. Pinili namin ang mas magsikap na tumakbo. Tumango ako. Ganyan din sa West Philippine Sea. Hindi kami nanalo dahil kami ay malakas. Nanalo kami dahil hindi kami sumuko. Tumingin si Kentay sa labas. Ang laki ng isang bansa ay hindi nasusukat sa lawak ng teritoryo. Sa ano ito nasusukat? Tinitigan ako ni Kentay sa determinasyon ng mamamayan. Ang determinasyong hindi kailanman luluhod. Iyan ang tunay na laki ng isang bansa. Inukit ko ang mga salitang iyon sa aking puso. Ang determinasyon ng mamamayan. Iyan ang laki ng bansa. Salamat, Kentay. Tinuruan mo ako ng hindi ko natutunan sa loob ng 20 taon bilang sundalo. Ngumiti si Kentay. Bakit? Hindi ba tayo magkaibigan? Magkaibigan? Oo. Nagkakilala tayo 30 taon na ang nakalipas. 2 opisyal ng kaaway na bansa. Ngunit ngayon, mga kaibigan lang tayo. Naglakad kami sa tabi ng ilog pagkatapos umalis sa cafe. Mahangin at komportable. Kumikinang ang ilog. Nagtawanan ang mga taong dumadaan. Mapayapang tanawin. Huaiming, sabi ni Kentay. Maaari kaya balang araw na maging tunay na magkaibigan ang ating mga bansa. Nag-isip ako. Hindi ko alam. Hindi ito madali. Tama. Ngunit tingnan mo ako. Tinitigan ko si Kentay. Hindi ito imposible. Tulad ng pagkakaibigan natin. Posible sa pagitan ng tao at tao. Tumango si Kentay. Oo. Diyan tayo dapat magsimula. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa tabi ng ilog. 2 opisyal ng kaaway na bansa na naglalakad bilang magkaibigan. Ito ang kuwento ng 48 oras na nasaksihan ng general ng hukbong dagat ng China na si Juan Huaiming sa West Philippine Sea. Kahit maliit na bansa, kung may iisang determinasyon, maaari mong mapaurong ang isang higante. Ipinakita ito ng Pilipinas sa buong mundo. Kung naramdaman mo ang pagmamalaki sa kuwentong ito, mangyaring ibahagi ito. Ang aming maliit na pagmamalaki ay lilikha ng isang mas malaking Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like.
Maraming salamat. Ito ba ang pinakamahalagang bagay? Ano ang inyong naramdaman sa artikulong ito? Tingnan natin ang mga reaksyon ng mga nakakita ng balitang ito. Tingnan kung umaayon ang inyong iniisip. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak nang panoorin ko ang video. Ipinagmamalaki kong maging Pilipino. Ito ang Pilipinas na gusto kong makita. Taos-puso akong nagpapasalamat sa gobyerno na gumawa ng matatag na desisyon at sa Philippine Navy na hindi umatras sa larangan. Nakakakilabot ang kuwento tungkol sa pagkilala ng general ng Tsina sa lakas ng determinasyon ng Pilipinas. Pinag-isip mo ako kung ano talaga ang tunay na lakas. 91% na suporta ng publiko. Nagkakaisa ang gobyerno, negosyo at mamamayan. Ang pahayag ng mga negosyante na handa sila para sa economic retaliation ay nakakakilabot. Noon, hindi ko talaga maintindihan ang politika o depensa. Ngunit pagkatapos ng video na ito, sa unang pagkakataon, naramdaman kong ipinagmamalaki ko ang aking bansa. Naniniwala akong maliwanag ang kinabukasan ng Pilipinas. Labis akong naantig na makita ang Pilipinas na ipinakita ang ganitong kalakas at kagalang-galang na paninindigan pagkatapos ng mahabang panahon. Umaasa akong ang diwa ng hindi pagluhod ay maipapasa sa mga susunod na henerasyon. Ang bahagi tungkol sa pagbibigay ng tapang sa mga bansa sa Asya tulad ng Pilipinas at Taiwan ay partikular na kapansin-pansin. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang economic giant kundi nagiging pag-asa ng Asya. Nag-subscribe at nag-like ako. At syempre, Laban Pilipinas. Ang tunay na laki ng isang bansa ay nasusukat sa determinasyon ng mga mamamayan nito ay tumagos sa puso ko. Ipinakita ng Pilipinas sa mundo na hindi lamang ang lakas militar o lakas ekonomiya ang lahat. Sana hindi ito maging isang pangyayari lamang. Sana ito ang maging bagong pamantayan para sa Pilipinas. Minsan, kailangan talaga ng matatag na paninindigan sa diplomasya.